Tayo po'y mananalangin and let's commit this time to the Lord. Almighty Father, maraming salamat sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Salamat po sa buhay at kalakasan at lalo na po nakikita namin ang bawat araw, ang bawat sandali ng aming buhay ay isang biyaya mula sa inyo. Pakinggan niyo po ang panalangin ng inyong mga anak at hindi po sa panahon ng pag-aaral namin, Panginoon, kayo ang tunay na malugod at tunay na matanyag sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, pagkatapos po nating talakayin yung tinatawag nating Ama namin o the Lord's Prayer, ipapahayag naman ng Panginoong Jesucristo ang isang napakahalagang elemento ng pananalangin. Tinatawag nating pagtsatsaga sa pananalangin or persistence in prayer. At nung iniisip ko to, marahil tinuturo ng Panginoon ang ganitong pag-aaral sapagkat alam niya ang tao madaling mainip. Di lang yung mga alagad sa panahon niya, tayo rin, di ba? Sa panahon natin ngayon, madali tayong magsawa. At dumarating ang panahon, pinanghihinaan tayo ng loob, kaya tumitigil tayo sa pananalangin. At meron din mga pagkakataon marahil, yung pananampalataya natin hindi ganun kalakas, kaya wala tayong ganang manalangin. Kaya isusunod niya ang isang kwento dito sa Luke chapter 11. Samahan niyo po ako doon sa Luke chapter 11, verses 5 to 8. Pero basahin natin ang unang dalawang talatang ito. Luke 11:5 hanggang 6. Sabi dito, sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng hating gabi at magsabi sa kanya, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay sapagkat dumating ang isa kong kaibigan mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Napakaliwanag ng kwento ng Panginoon. Pero sa kwentong ito, at least 3 bagay makikita natin. Una, merong pangangailangan yung kaibigan the need of a friend. Pangalawa, merong isang kaibigan na kanyang hiningan pero hindi handang magbigay agad-agad. The other friend's unwillingness. At pangatlo, ang kahalagahan ng pagtsatsaga, the value of persistence. Now, tandaan niyo po, pag ikunumpara natin ng Luke 11 kasama ang Matthew chapter 6, may mga una ng binanggit ang Panginoong Jesucristo pagdating sa pananalangin, pag-aayuno, at pagbibigay. At ang isa sa mga babala ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 6:7 ay huwag daw tayo mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit o vain repetition. Kasi daw yung mga hindi mananampalataya, yung mga heathen, ganyan ang practice nila, ginagawa nila. Akala nila pahabaan ng dasal. So kung mas mahaba ka magdasal, siguro mas papakinggan ng Diyos. Pero hindi po Ang tinitinang ng Diyos, syempre, yung ating puso at yung ating paglapit sa Kanya. Kaya mahalaga, kahit maikli ang panalangin, basta tao sa ating puso. Hindi naman natin para i-impress ang Diyos sapagkat kilala niya na tayo. Yung ating isip, yung ating puso, alam na niya lahat yan. Diba? So, ito din, ang kwentong ito, bilang background, makikita natin, binibigay ng Panginoon bilang babala sa kanila at sa atin din sa pagiging malamig, sa pagiging walang malasakit, at sa pagiging tamad, lalo na pagdating sa pananalangin o pagsusumamo sa Diyos. Diba, dumarating din ito sa bawat isa sa atin. So, paalala yan. Kaya, tingnan natin yung unang punto, the need of a friend, ang pangangailangan ng isang kaibigan. Basa natin kanina from verses 5 to 6. At sa kwentong ito, makikita nyo, ang bungad ng Panginoong Jesucristo ay kung naranasan ba ng kanyang mga alagad o kung mararanasan nila ang ganitong sitwasyon, ano ang kanilang gagawin. At ang kanyang sinasabi, isipin nyo, paano kung ikaw ang nasa ganitong kalagayan? At alam nyo, that's a mark of a great teacher, ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit siya dakilang tagapagturo? Kasi gusto niya maintindihan yung mga prinsipyong itinuro niya sa isang practical na paraan. At gusto niya ang kanyang mga tagapakinig nag-iisip. Sana tayo din, ganun, di ba? Yung mga natututuan natin, hindi lang natin pinag-iisipan, pero gusto natin i-apply ng Diyos o gawin ng Diyos na totoo sa buhay natin. Kaya sa unang bahagi, ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang mayroong kaibigan?
Sigurado naman ako, sa panahon nila, may mga kaibigan sila at tayo rin. May mga kaibigan tayo. Diba? Kahit konti lang yan, o marami, may kaibigan tayo. So, pero hindi lang basta kaibigan. Ang reference dito, kapag meron kang kaibigan na nangangailangan, kapag tinuloy natin, sabi doon, sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng hating gabi at magsabi sa kanya, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Pag inisip niya agad ang kwentong ito, bakit naman hihingi ang isang kaibigan ng 3 tinapay sa hating gabi? Sa lahat ng panahon, di ba? Siyempre, ang pinakamadaling sagot dyan, may pangangailangan. May biglang dumating siya na guest o kanyang kaibigan. Marahil, unexpected. Walang pasabi. Sa mga nakapunta na sa mga maiinit na mga bansa, pero lalo na sa mga regions sa kanila, sa Israel, sa Middle Eastern countries, mas masarap daw magbiyahe marahil sa gabi. Lalo na pagka hindi masyadong mainit. Di ba? So parang ganun ang sitwasyon marahil. We're just imagining ang pangyayari to. At bakit 3 tinapay? Why 3 loaves? Marahil, yung isa, para dun sa kanyang guest, sa kanyang bisita, yung isa, para sa kanyang sarili. Siyempre, alam nga namang titingnan lang niya, at yung isa, pwedeng extra. Baka mga ilangan pa. At makikita nyo, yung immediate need, merong dagsang pangangailangan. Sabi sa verse 6, sapagkat dumating ang isa kong kaibigan mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Mapapansin nyo agad, ang taong ito, mabuti siyang host. Mabuti siyang tagapagpatuloy sa kanyang bahay. Bakit? Paano ba naman niya pababayaan yung kanyang kaibigan, lalo na kung alam niyang malayo ang nilakbay, pagod na pagod, at nagugutom. Hindi niya pwedeng baliwala no? Bahala ka na sa sarili mo. Hindi. Ang pagiging mabuting kaibigan, ando doon, gusto niya tratuin ng tama ang kanyang kaibigan na dumating. Siguro tayo bilang mga Pilipino, makaka-relate tayo dito. Bakit? May tinatawag tayong Filipino hospitality. Di ba? Pag ikaw nagkaroon ng bisita somehow, gusto mong maging maayos, gusto mong maging maganda ang kanyang kalagayan, at mag-o-offer ka ng kahit ano. Minsan nga, kahit sa mga pamilya na walang-wala na, kukuha pa ng kahit ano. Minsan nga, sasabihin, mangutang ka muna sa tindahan. Di ba? Para lang mapasaya yung kanilang bisita. So, ito yung kanyang kagandaang loob, yung tinatawag nating magiliw na pagtanggap sa kanyang naging bisita. Pero sa pagkakataong to, makikita nyo agad may problema. At ano yung problema? Yung kanyang hinihinga ng tulong, and I would assume malapit lang yan, kasi nga hating gabi na hindi siya ganun kadali na magbigay. In fact, naging diretsyahan siya makipag-usap, straightforward ba? Hindi na siya nagpabalat bunga, no pretense. At dito makikita natin yung pangalawang punto, the other friend's unwillingness o ang pag-aatubili ng hiningang kaibigan. Una, merong nangangailangan na kaibigan. Pangalawa, ang pag-aatubili ng hiningang kaibigan. The other friend's unwillingness. At nakaka-relate tayo dito. May mga pagkakataon, hindi palagi maganda ang iyong pakiramdam. May mga pagkakataon na kahit nakangiti ka, siguro parang napipilitan ka lang. Di ba? At marahil ganito naramdaman ng kaibigang ito na pinuntahan. Kasi sabi sa verse number 7 of Luke 11, at siyang nasa loob ay sasagot, huwag mo akong abalahin. Kasi niya, ang pakiramdam niya, abala na to. Bakit? Hating gabi ba naman di ba? Madaling araw ka ba naman pumunta? Ang sabi niya, ganito, nakasara na ang pinto, nasa higaan na kami ng aking mga anak, hindi ako makakabangon upang mabigyan ka ng anuman. At totoo naman, in a practical sense, ang hirap ng bumangon, lalo na kung tulog na ang lahat. At para sa kanya marahil, magiging abala sa marami. So imagine just the situation. Kaya tumanggi yung kaibigan na magbigay agad-agad ng tulong. Now, baka merong mag-isip syempre, masasabi mo ba itong talagang kaibigan? Kasi nangangailangan yung kanyang kaibigan, hindi agad tumutulong. May kasabihan kasi tayo, a friend in need is a friend indeed. Ang kaibigan sa kagipitan ay kaibigang tunay. Mapapatunayan mo daw ang isang kaibigan, hindi lang sa panahon na masarap ang mga bagay,
Di ba? Yung lumalabas kayo, nagkakainan kayo, yung happy-happy kayo. Hindi. Pag dumating ang isang kaibigan sa panahon ng kagipitan, sino yung unang-unang lalapit at tutulong? Yung iba nagpupulasan na eh. Pero yung isang matapat na kaibigan, andun na siya. Pero, tandaan nyo, dito pumapasok sa Bible yung tinatawag nating context. O ano ba ang ibig sabihin ng kwentong ito? Bakit ba ito ibinigay para maintindihan natin? Pag hindi, marami tayong pwedeng makita ang pagkakamali. Ito ang sabi ni David Guzik na tinranslate ko na sa Filipino. Sabi niya, sa kaugalian noong panahong yun, ang buong pamilya ay naninirahan ng magkakasama sa isang bahay na may iisang silid. Sa isang bahagi ng bahay ay may nakataas na plataporma kung saan silang lahat ay natutulog. Sa ibabang bahagi naman ay naroon ang kanilang mga alagang hayop, maaaring isang baka, ilang tupa, mga kambing at iba pa. Dahil dito, imposibleng makapunta ang lalaki sa pintuan nang hindi nagigising o naaabala ang buong sambahayan. So maintindihan natin, yun ang setting. Posible, hindi pwedeng yung napakabilis lang aalis siya, walang may storbo, hindi. Lahat sila magagambala. So that makes the story clear. Kaya pala mahirap para sa lalaking ito na dagliang bumangon at tumulong sa kanyang kaibigan. At dito papasok ang punto ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse number 8, sinasabi ko sa inyo, bagaman hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng anuman dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit, siya'y babangon at ibibigay ang anumang kailanganin niya. Napansin nyo, pwedeng hindi ang konsiderasyon ng lalaki ay yung kanilang pagkakaibigan. Sabi ko kasi kung totoong kaibigan, maaawa siya at marahil pipilitin niya, sige na nga, kailangan mo ng tulong eh. So hindi yun ang magiging konsiderasyon, pero sa term natin siguro mas simple, dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan, yun ang magiging punto. Para bang tayo rin minsan, di ba? Yung pag sinabi natin, may namimilit, sige na nga, gagawin ko na nga para matigil ka na. Diba? Parang may ganun, may halong pagkainis. At hindi daw magandang prinsipyo to pagka sa mga magulang, sa mga anak. Di ba? Pag makulit, sige na nga para matahimik. Ang problema, hindi natin natuturuan, una, yung anak na maghintay. Pangalawa, hindi natin natuturo yung tama at mali. Kasi ayaw lang nating maabala tayo. At marami ginagamit yun. Pag hindi naturuan ng bata habang maaga, gagamit-gamitin nila yan. Nakukuha ko naman pala ito gagawin ko. So, hindi maganda sa pagpapalaki ng mga anak, diba? So, kailangan makita natin sa kwentong pinag-aaralan natin sa Luke chapter 11. Ang kwentong ito ay nagpapakita na yung kaibigan nangangailangan, para makalapit siya sa kanyang kaibigan na hinihinga ng tulong, kailangan niya ng lakas ng loob. Kailangan maging matapang ng lalaking ito at maging matyaga sa paghingi sa kanyang kaibigan para sa kanyang pangangailangan ng isang bisitang dumating. Tandaan nyo, ang pagkakabanggit, magkaibigan sila, hindi sila magkaaway. Ba't naman niya lalapitan kung kaaway niya? Magkaibigan sila. So tinuturing niya na ito yung tao na makakaunawa sa atin. At tandaan nyo, sa kanyang paglapit, pinapakita yung kanyang matinding pangangailangan, hindi sa kanyang sarili, pero sa isang guest na biglang dumating at kailangan niyang i-entertain, mapakain, kaya hihingi siya sa kanyang kaibigan. Hindi pwedeng maghintay. Hindi pwedeng, pasensya na, wala ako may pakain. Bukas ako maghahanap ng paraan. Nagugutom na pagod na Gagawa siya talaga ng paraan. Doon natin makikita yung point ng kwentong ito in Luke chapter 11. At kapag nakita natin ang kahalagaan ng kwento, ba't ibinigay ng Panginoon after the Lord's Prayer, makita natin, ang Diyos, gusto niya na yung kanyang mga anak maging mataimtim at masigasig sa pananalangin. Sabi nga ni David Guzik, God often waits for our passionate persistence in prayer. Alam niyo ba yun? Siyempre, kung ikaw ay ama, masarap marinig yung anak mo sa umaasa at nagtitiwala sa iyo hingi. Hindi sa kapitbahay mo. Di ba? Lalo naman ang Diyos bilang ama, masarap na tayo sa Kanya lumalapit at merong pagtsatsaga, may pangangailangan, ang Diyos mapagmahal
Sabi niya, it isn't that God is reluctant and needs to be persuaded. Tandaan nyo, hindi pinapakita dito na ang katumbas ay at Diyos na ayaw magbigay. Hindi yun ang punto. Ang pinapakita, yung pangangailangan ng pagiging mapanalanginin kahit sa panahon ng pagsubok. Kahit nahihirapan tayo. Our persistence doesn't change God, it changes us, developing in us a heart and passion for what God wants. At totoo naman, huwag natin kailanman iisipin na pag tayo nananalangin, nababago natin ang isip ng Diyos o ang puso ng Diyos. In the first place, bago pa natin sabihin, alam na ng Diyos. Tama? Hindi natin pwedeng baguhin. Pero, inilalahad natin yung ating damdamin, yung ating pangangailangan, yung ating sitwasyon, bagamat alam na ng Diyos. At tayo binabago ng Diyos. Natututo tayo magtiwala sa Diyos kahit maliit na bagay o malaking bagay. Natututo tayo na sa Kanya umasa at humingi ng matindi na kailangan ng bawat Kristiyano. Kaya nga pag tinranslate natin sa Filipino, madalas na hinihintay ng Diyos ang ating masigasig at matyagang pagpapatuloy sa pananalangin. Hindi ito nangangahulugang nag-aatubili ang Diyos at kailangan pa siyang hikayatin. Ang ating pagtsatsaga sa panalangin ay hindi nagbabago sa Diyos, sa halip, tayo ang binabago nito. Hinuhubog nito ang ating puso at pinapalalim ang ating pagnanais sa mga bagay na nais ng Diyos. Ang tanong sa bawat isa sa atin, gaano ba natin gustong magpatuloy na manalangin at lumapit sa Diyos ng palagian? Kahit na sa mga panahon na mukhang imposible yung hinihingi natin. Kahit na sa mga pagkakataon parang yung puso natin malamig o malayo. Magpapatuloy ka pa bang lumapit sa Diyos? O mabilis tayo, kagaya ng karamihan, na sumuko at hindi na tayo magpapatuloy lumapit sa ating Diyos, sa ating Ama. That is the whole point of this story. Kaya nga dito makikita din natin yung madalas na tinatawag na a fortiori principle. Ano ibig sabihin ng a fortiori principle? Ito daw ay isang Latin phrase ng ibig sabihin with even stronger reason or all the more. Ibig sabihin daw nito, kung merong ikinwento na o sinabing isang bagay, merong mas higit pa dyan. So ang point is, kung totoo yung isang bagay, lalo pang totoo yung isa pang bagay na mas may malakas na batayan o mas malinaw ang katibayan. At dito, gagamitin ng Panginoon ang kwentong ito on a human level para ipakita sino ang Diyos sa buhay natin. Tingnan nyo po, dito makikita natin ang katangian ng Diyos bilang mabuti at mabiyayang Diyos. God is a gracious and good God. Hindi kagaya ng kaibigan na hindi handang tumulong agad-agad. At makikita natin to pag pinagpatuloy natin ang Luke 11 verses 9 to 13. Dito makikita natin unang-una in verse number 9, the invitation. Ano ang paanyaya? Coming from that lesson. Tingnan nyo po. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. May tatlong verbs o tatlong pandiwa na ginamit. Humingi, humanap, tumuktok. At yan ang paglalarawan sa pananalangin. Humihingi tayo, ibig sabihin nangangailangan tayo. At dapat alam natin kanino tayo hihingi. Una, sa Diyos. Kasi mas madali para sa marami humingi sa ibang tao. Hindi pinagbabawalan yun. Pero ang tanong, humingi na ba tayo sa Diyos? At sa Diyos ba tayo umaasa? O mas umaasa tayo sa politiko? Mas umaasa tayo sa ating kaibigan? Mas umaasa tayo sa ibang tao? Di ba dapat sa Diyos muna? Humingi. Pangalawa, humanap. Ibig sabihin, may isang mahalagang bagay na gustong-gusto mo na makita, matagpuan, o makamit, kaya ka humahanap. Wala sa iyo eh. Pangatlo, tumuktok. Diba? Para bang pintuan na nakasarado, gusto mong makapasok o meron kang gustong kausapin, yan ang paglalarawan. At pansinin nyo, ang panglimang aspeto sa verse number 10, ang pangako or the promise. Sabi sa verse 10, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoong Jesucristo.
Hindi hahayaan ng Diyos yung sinserong nananalangin at tumatawag sa Kanya at tinahanap siya, and then bigla niyang sasaraduhan ng punto, ayoko sa'yo. Hindi ganun ang ating Diyos. Makikita niyo ang kabutihan ng Diyos. Again, ang pangako, pansinin niyo, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Kahit sino pa yan, kung totoong humihingi sa Diyos, sigurado makakatanggap. At kung totoong hinahanap mo siya, masusumpungan mo siya, at kung totoong kumakato ka, pagbubuksan ka. Hindi ibig sabihin, merong lang elite o iilan. Kasi ito yung mga malalapit sa akin. Ito lang pakikinggan ko. No. Sino man. Tingnan nyo, o ang bawat humihingi. Pero ang tanong, kung sabi ng Panginoon, bawat humihingi ay makakatanggap, bakit maraming nagdadasal parang hindi sinasagot ng Diyos? Naranasan nyo na ba? Nagdasal kayo tapos parang walang sagot? Oo naman, kung tayo magiging honest, merong ganyan. Para bang walang sagot. Akala ko ba pangako ng Panginoon na bawat humingi tatanggap? May ilang kailangan nating maisip na dahilan. Una, pwedeng may tamang panahon ang Diyos. Kasi, di ba, pag tayo humingi, gusto natin ngayon Pero hindi, malay mo, inihahanda tayo ng Diyos sa kanyang pagtugon sa ating panalangin. Ibibigay niya, pero ang Diyos hindi kailanman nalalate. Inihahanda niya tayo sa tamang panahon, eksakto ang Diyos. Bakit pinaghintay si Abraham ng matagal bago ibigay ang anak? Merong panahon ang Diyos. Pangalawa, pwedeng gusto rin ng Diyos, patuloy tayong magtiwala sa Kanya at tumawag sa Kanya hanggang sagutin niya ang pananalangin natin. At ito na nga yung paksa natin, yung kahalagaan ng pagtsatsaga sa pananalangin. Magpapatuloy ba tayong magtiwala at lumapit at manalangin sa Diyos? Halimbawa, sa isang mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Diyos. O marahil sa isang pangangailangan na matindi at wala pang malinaw na sagutan. Magpapatuloy ba tayo doon? Gusto ng Diyos, magpatuloy tayo magtiwala at lumapit. Pangatlo, pwede rin may ibang plano ang Diyos at alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin at sa ating hinihiling. Pwede yun. Iba ang paraan ng Diyos kaysa sa iniisip natin. O pang-apat, pwede rin akala natin hindi pa sinasagot ng Diyos, pero sinagot na pala ng Diyos sa ibang paraan. Yun nga yun. Ibig sabihin, hindi kasi natin pwedeng diktahan ng Diyos. At hindi eksakto sa lahat ng gusto natin, yun ang magaganap. Pero siguradong sasagot ang Diyos kung ito ay ayon sa kanyang kalooban. At later, pwede rin natin pag-aralan ano ba yung mga hadlang sa pananalangin o bakit ang mga tao hindi palaging nananalangin. Pero sa pag-aaral natin, makakasapat ng makita natin yung pangako ulit, ang bawat humihingi ay tatanggap, ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Dapat encouragement to sa atin. Kung sinabi ng Panginoon yan, bawat isa na totoong lumalapit sa Kanya at humahanap, makakasumpong at pagbubuksan at makakatagpo, huwag tayong panghinaan ng loob. Lalong dapat, encourage tayo ng Panginoon, di ba itong gusto mo? Ba't hindi mo panalangin ng tuloy-tuloy sa Panginoon? Kasi mabuti ang Diyos. At dito makikita natin, again, gaano kabuti ang Diyos kumpara sa tao. Yung ika-6 na punto dito, the similarities and contrast, ang paghahalintulad at ang pagkakaiba. Tingnan nyo, sabi dito sa verse 11, mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Muli, gagamitin ng Panginoon kung ano ang totoo sa atin bilang mga tao. At gagamit siya ng ilustrasyon ng isang tatay na may anak. At kapag ka ba daw humingi yung anak, at ang gusto ng anak, isda, saan ka naman makakita ng tatay na matino at nagmamahal sa kanyang anak na biglang bibigyan ng ahas? O humingi ng itlog, nagugutom, ang ibibigay alakdan? Alam niyo yung alakdan? Makamandag ba yun? O ano yung scorpion.
Ikakapahamak yun eh. Kung sa tao, ni hindi mo maisip na gagawin ito ng isang tatay na matino o mapagmahal sa kanyang anak, yun, nagbibigay na ang Diyos ng contrast. Kaya nga, tingnan nyo sa verse 13 sa Tagalog, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa Langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya? Nakuha niyo yung punto. Bilang mga tatay, gusto nating maibigay yung best sa ating mga anak, sa ating pamilya. Kaya tayo nagsisikap eh. Kung asawa man natin yan, gusto nating mapaayos ang ating pamilya eh. Okay? Pero, meron pa rin tayong kahinaan at may kasalanan pa rin tayo. In fact, ang pagkakabanggit nga, pwedeng ang tatay maging masama. Pero sa gitna ng kasalanan at kasamaan at kahinaan, nagbibigay pa rin ng mabuti sa kanyang anak. Kung kayang gawin ng isang ama ang gayon, at binabago niya tayo, salamat sa Diyos. Diba? Hindi na tayo kagaya ng dati. Kung kayang gawin ng isang ama na makasalanan na magbigay ng mabuti sa kanyang anak, hindi kaya lalo ang Diyos? Yun yung a fortiori principle. Napakabuti ng Diyos at hindi mo siya pwedeng ikumpara sa tao. Diba? Meron nga mga, kahit kriminal yan, may code of conduct yan eh. Ayaw nilang nagsisinungaling, ayaw nilang naiisa ng isa't isa. Di ba, meron mga head ng sindikato, pagdating sa pamilya, napakabait. Gagawin nila yon. Sa tao yan. Gaano man tayo kahina at kalayo, gugustuhin natin ibigay ang pinakamaganda, hindi kaya lalo na ang Diyos na pinakamabuti sa lahat. Yun ang point ng story. At kailangan nating maisip, ano ba ang pwedeng ibigay ng Diyos na pinakamabuti sa atin? We're still on the text. Yung sarili niya. Wala nang pinakadakila sa lahat, wala nang pinakamataas sa lahat, wala nang pinakamabuti sa lahat, kundi ang Diyos. Ano pa bang pwede niyang ibigay na pinaka maganda sa lahat? Di siya mismo. Kaya binanggit ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na dumating para sa ating katubusan ng kasalanan, nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kasama natin siya. Kapag nagtiwala ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala nang masiinam pa doon. Bakit kasama mo na ang Diyos magpakailanman? Araw-araw, pagising mo, nasa iyo siya. Siya pwede mong lapitan, siyang gagabay sa'yo. Siya ang Espiritu ng Diyos, magpapaunawa sa mga katuruan ng Diyos, magpapaliwanag ng Kanyang mga salita. Tuturuan niya tayo pag tayo magkakamali at tumingin tayo, Lord, tulungan niyo po ako sa desisyong ito. Tama ba ito? Mali. Bibigyan tayo ng paggabay. Ano pa bang mas iinam doon? Ang problema natin, marami tayong naisip na maganda, pero hindi ang Diyos ang pinaka mainam sa lahat. Wala nang pwedeng ibigay ang Diyos, kundi yung sarili niya. Siya na nga ang pinaka mataas sa lahat. At ito ang tanong, ganun ba yung pagnanais natin sa Diyos? Na siya ang pinaka dakila sa buhay natin, na siya ang may control ng buhay natin, na lahat-lahat siya nang bahala sa atin. Yung ba kasiyahan natin? O mas masaya tayo kapag marami na tayong ibang ginawa, pero walang kinalaman ng Diyos? Kita niyo ang ating isip at puso kung nasaan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto tayong turuan ng Diyos, hindi lang idalangin yung Ama namin o the Lord's Prayer. Maging totoo ito, practical sa buhay at lumalim sa totoong pagkakilala sa Diyos. Now, mas madaling sabihin ito kaysa gawin siguro. Okay, alam natin, kailangang magtiyaga pagdating sa pananalangin. Pero, practical tayo. Ano practical note? Paano ba natin matututuan na maging matyaga at magpatuloy sa pananalangin kahit na sa mga panahon nahihirapan tayong manalangin? Sa karamihan na nakaranas nito, at alam nyo rin ito, kailangan magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili at hindi emosyon lang. Kapag ang prinsipyo natin, kung kailan ko gusto, tsaka ako mananalangin, para tayong bata. Pag yung bata, ayokong kumain, ang hirap pakainin niya. Malibang pagalitan mo pa eh. Pero ang isang mas may isip, alam kong hindi ko pa gustong kumain, pero oras na. Kakain muna ako, tsaka ako babalik sa akin pag-aaral o ginagawa.
Meron ka ng disiplina. At sa maraming bagay, kailangan maisip natin, mahalaga ito, kaya kailangan maging bahagi ng ating daily routine. At maisip natin, ang pakikipag-usap sa Diyos, bahagi ng araw-araw na buhay natin. Hindi lang kung kailan natin maisipan. At marahil dyan nahihirapan ng karamihan dahil hindi nila naisip na pinakakailangan natin ng Diyos. Pang-emergency lang ang Diyos. Pag sobra na kailangan natin. Pero pag maayos ang lahat, hindi. So just to help us, syempre, unang-una, kung gusto natin maging consistent at tuloy-tuloy sa pananalangin, hingi natin sa Diyos. Ask God for His grace to be consistent. Hingi natin, Panginoon, nahihirapan ako manalangin, tulungan niyo po ako. Napakalamig ng puso ko. Mas abala ako sa maraming bagay at mas maraming kinakasiyahan ng puso ko kaysa sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Kanino pa ba naman tayo lalapit kundi sa Diyos mismo na nagbibigay nung ganoong pagnanais sa puso natin? Walang ibang gagawa natin. Hindi natin kayang pilitin ang sarili natin. At lalong hindi mo kayang sabihin na ginagawa ko to araw-araw. Automatic ba yun? Kahit ba araw-araw mo ginagawa? Pwede naman parang trabaho yan eh. Ayaw na ayaw mo na sa trabaho mo, kaya lang kailangan mong kumita. Wala kang magawa. Tuloy ka lang. Gigising ng umaga, magpapatuloy, hanggang late na matulog. Ay, nako, kung meron lang kami ibang trabaho. Maraming ganyan ang attitude, ano? Ba't di natin hingin, Panginoon? Balik niyo po yung kasiyahan sa puso ko. Madali tayong mag-quit. Lalo na yan ang observation nila sa mga kabataan. Sa mga, hindi na millennials sa mga Gen Z. Lalo na yung mas bata pa, madaling mainip. Hingi natin sa Diyos. Anong sabi sa Romans 8:26? Maganda yan. Tingnan niyo from the ESV ang sabi, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Alam na alam ng Panginoon yung ating kahinaan. Yun ngang ipapanalangin, di natin alam anong ipapanalangin ng tama Siya na rin na magtuturo sa atin. Kahit nga daw hindi mo masabi ng buo sa bibig, pero alam niyang nasa puso yung kabigatan, iniiyak mo sa Kanya, yung kabigatang yan, naiintindihan ng Diyos yan. Ang Diyos din na magtuturo sa atin. Huwag natin kalimutan yun, bago pa tayo pumasok sa kung anumang technique, lumapit muna tayo sa Diyos at tumingi. Pangalawa, eto papasok yung practicality. Attach it to daily habits. Kailangan gumawa tayo ng paraan na magiging habitual ito. Araw-araw. Ito yung tinatawag nating habit sticking. Kung anong oras ka may panahon at alam mo na hindi ka magmamadaling lumapit sa Diyos, gawin mong consistent yan. Bakit? Appointment natin sa Diyos yan. Sa iba, kagaya ko, mas at home ako sa umaga, pagkagising sa umaga, masarap para sa akin yon. I want to spend time. Sa iba, maybe another time in the day. I don't know, kung mas gising kayo sa gabi, spend that time. Basta siguraduhin mo, you will keep it consistently. Bakit? Alam mo, may appointment ka sa Diyos. Yun nga, misa pumunta ako sa doktor, napakatagal maghintay. Yung mag-asawa lang na pumasok, halos inabot ng 1 oras. Malilate na ako pag-uwi. Hindi ko naman susundin si Sof. Meron pa akong pagtuturo. Inabot na gagabi na. Sabi ko, tao pa yung hinihintay mo much more sa Diyos, hindi tayo makapaglaan ng panahon. Let us make it a daily habit. Nakakatulong din, keep a prayer journal or sticky notes. Practical to. Kapag may sinusulat ka, at nakikita mo ngayon, ito ang prayer item mo. Tapos, for that particular day. At kapag nasagot, either check mo siya, ay, salamat Panginoon for answering this every detail. Nakikita mo yung kabutihan ng Diyos. Nakikita mo siya every time kung saan ka palaging pumupunta. Papaalala ng Diyos. Ito yung nais ng Diyos na ipanalangin mo patuloy. Madali kasi tayong makalimot. At kapag ginagawa natin yan, it becomes a part of us. Sa iba naman nakakatulong kung merong phone alarm. Di ba? Set recurring phone alarms. Sa iba kasi,
scheduler na nila yan sa kanilang calendar. Uy, may biglang mag-alarm, kailangan ko na manalangin. Again, it builds that kind of discipline. Ako nga para lang huwag ako malate sa pagtuturo. Kasi kailangan ko mag-click 25 minutes at least before the class. May alarm ako niyan. May alarm pa ako 10 minutes before ako magturo, 5 minutes before. Bawat kailangan may alarm ako bago ko magsimula. Bakit? Pwede ko makalimutan. Lalo pa kayo pagdating sa Diyos. Panlima, ito ang isa sa pinakamainam. Ipanalangin natin yung salita ng Diyos. Pray Scripture. Kung kayo nag-meditate ng Bible, may daily devotion kayo, ano ang pinakamagandang ipanalangin? Di yung pinaunawa ng Diyos mula sa kanyang salita. Napaka-natural nun. Ito ang tinuturo ng Diyos. Kaya kanina, as I was meditating, nasa 1 Corinthians, tapos na ako sa 13, 14, about sa speaking in tongues, sa mga spiritual gifts, at yung order in the church, pinanalangin ko yung iglesia natin. Why? Pinaka-natural yun, nangungusap ang Diyos sa'yo, that can become a start of prayer and then you can go to other things later. Ba't yun natin ipanalangin yung salita ng Diyos? Galing sa Kanya yan At pang-anim, magsimula tayo kahit kaunti. Start small. Yung iba kasi natatakot, hindi ko kaya na manalangin ng 30 minutes. Why not start with 5 minutes? Ang mahalaga, consistent ang ating habit kahit 5 minutes. And then later, mararamdaman mo, you need to pray more. Kailangan mong gawin yan. Dati, nung batang Christian ako, bago-bago pa lang, sapat na sa akin yung daily bread. Alam niyo yung daily bread? May app na rin sila ngayon. Dati, devotional booklet pa yan. Okay lang yan, babasahin ko yung scripture, may kwento, kadalasan ganun, may kwento, and then that's it. Habang lumalago ako, sabi ko, pare yatang nabababawan ako May konti lang about the verse, pero more of kwento. Hindi ko na siya tinuloy. Naghanap ako at gusto ko mismo makita yung salita ng Diyos at lumalim. Kung ganun sa salita ng Diyos, hindi ba ganun din sa pananalangin? Mananawa ka na yung dating panalangin mo, Lord, bless the food, bless our family, Amen. No, pinapalalim ka na ng Diyos. Bakit? Yung puso mo na-open mo sa Diyos But it must happen slowly but surely. Pag di tayo nagsimula, at sabi nga natin, yung first step, kadalasan, pinakamahirap. Pero I'd like to encourage you, kapag hiningi natin sa Diyos, bibigay ng Diyos. Utos niya yan 1 Thessalonians 5:17, alam natin to, pray without ceasing. Manalangin ka na walang patid. Paano mangyayari yun? You're always in the spirit of prayer. Nagdadrive ka, hindi na mo kailangan pumikit. Sa isip mo, Lord, gabayan niyo po kami sa pagbabiyahe. Gabayan niyo po kami sa mga magaganap. Even now, pinapanalangin natin, Lord, bless us sa aming morning service. Yun yung spirito ng pananalangin. And then Romans 12:12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Maging palagian sa pananalangin. And then Colossians 4:2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Kung utos na ng Diyos na magpatuloy tayo ng matyaga at masigasig sa pananalangin, hindi ba siya rin ang magbibigay ng kakayahan sa atin para gawin? The question is about isa sa atin, how is our prayer life? Brethren, may papatuloy pa ba tayo na may pagtsatsaga? O matagal na tayong tumigil sa pananalangin at ang basic nating prayer, yung kaunting pananalangin na lang. Kung kailan lang maisipan. Palalimin at palaguin tayo ng Diyos sa ating buhay pananalangin.